Magandang umaga mga kamersenaryo, gusto ko lang magpasalamat uli sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na rito kay Ghislaine. Salamat rin sa nagpaabot ng tulong, salamat sa iyo, Anita, Yamamoto, salamat po sa super thanks na pinadala ninyo. Salamat po sa inyong lahat. Sa nakaraan, nagkaharap na si Victor at si Ghislaine sa gitna ng naglalagablab na apoy. Hindi makapaniwala si Victor na ang panira ng kanyang plano ay ang tinuturing na pasaway sa angkan ng per diem. At ito pa ngayon ang tatapos ng kanyang buhay. Pagpapatuloy, walang hiyang basura ka, galit na sabi ni Victor, iyon ay dahil hinahamon siya ngayon ng ating bida ng isang laban. Nagngalit ang mga ngipin nitong si Victor, at tinigasan niya ang pagkakatayo, ang kanyang mukha at katawan na nasunog ay sobrang sakit ngayon, at ang kanyang armor ay talagang napakainit rin dala ng apoy sa paligid, na mas sagabal pa ito ngayon sa kanya kaysa sa maging protection ito. Nagbabaga rin ng husto ang espada ni Victor, na para bang kaunting hampas na lamang rito ay mababaliko na sa tindi ng init. Nagagawang tumagal pa ni Victor sa init, iyon ay dahil sa kanyang mana na nilagay niya sa kanyang katawan bilang pangdepensa sa init, kaya lang kahit natatagalan niya ito, alam niyang hindi na kaya ng kanyang katawan ang manatili na ng mas matagal pa sa lugar na kinaroroonan niya ngayon. Kaya alam ni Victor na kailangang matapos kaagad ang laban nila ni Ghislaine sa lalong madaling panahon. Papatayin kita, at sa oras na hindi ka na humihinga, wawasakin ko ang lahat ng katawan ng buong per diem, lahat ng tao mo ay pagtatadteren ko ng pinong-pino, sambit nitong si Victor. Dahan-dahan ngayong naglalakad itong si Victor palapit sa ating bida. Halos hindi makita ang dalawa sa tindi ng apoy sa kanilang paligid, hindi pa nagsisimula ang kanilang bakbakan ay talagang mainit na. Isang matinding titig ang pinakita ni Victor kay Ghislaine, at walang ano-ano'y hindi ito nag-alinlangan na agad niyang kinuha ang kanyang punyal, hiniwa ang mga dugtong ng kanyang armor, at dahan-dahan ngayong kumakalas sa kanyang katawan ng suot-suot niyang kalasag. Maririnig ang bigat ng mga bakal na suot-suot ni Victor nang mahulog ang mga ito sa lupa. Tinanggal rin niya ito dahil hindi na ito nakakatulong sa kanya kundi naging sagabal pa sa tindi ng init. At ngayong nakalaya na si Victor sa kanyang mga daladalang armor, mas gamaan ngayon ang kanyang pakiramdam, at bigla itong ngumiti sa ating bida na isang masamang ngiti. Talagang hinintay mong matanggal ko lahat bago ka umatake, may magandang pag-uugali ka pala sa laban, sabi naman ni Ghislaine, ayaw ko lang na gumawa ng kanang dahilan sa kabilang buhay. At sabihin na napatay kita dahil tinatanggal mo pa ang iyong armor nang atakihin kita, mas maigi na patayin ka sa tamang paraan kaysa magdahilan kang dinaya kita. Agad nagalit itong si Victor sa sinabi ng ating bida, walang hiya ka talagang bastos ka, sawa ka na talaga sa buhay mo, sabi nito na galit na lalo pa sa ating bida. Nilagyan kaagad ni Victor ng mana ang kanyang sandata, na nagbigay kaagad ito ng liwanag sa kanyang espada na kulay asul, na mas nagpakilabot pa ang itsura nito dala ng matinding apoy sa paligid, at ang napakatingkad na kulay ng kanyang mana ngayon ay nagpapatunay na talagang isang matinding kalaban itong si Victor. Ang ating bida naman ay hindi na rin nagpauli pa, naglabas na rin ayat ng kanyang mana, at ang kanyang mata ay agad na umilo na kulay pula, parang apoy sa tindi ng liwanag naman ang aurahan ng ating bida. Sabi ni Ghislaine, iyan ang gusto ko, mas masaya na patayin ka na nilabas mo ang iyong lakas. Sabi nito, at biglang nagliwanag pa ng gusto ang ating bida, na animoy may pumutok sa katawan nito, dahil binuksan niyang muli ang kanyang tatlong mana core, kaya isang matinding liwanag na malapula ngayon, mas matingkad ang liwanag nito kaysa sa apoy sa paligid. At dahil sa ipinamalas na aura ng ating bida, si Victor ay nabaliw sa kanyang nakita, hindi makapaniwala, paano raw nangyari iyon, sabi nito, paano ka nagtataglay ng ganyang lakas? Gaano kalayo ang impormasyon ang hindi namin nalaman patungkol sa inyo? Sabi ni Victor na magkahalong takot at galit ang kanyang nararamdaman, dahil talagang ibang-iba ang nilalang sa kanyang harapan ngayon sa bagay na alam nila. Sabi naman ni Ghislaine, huwag kang mag-alala, dahil pwede mong tanungin sa impyerno ang master ko, dahil doon kayo magkikitang dalawa. Pagkatapos ko sa iyo, siya naman ang papupuntahan ko roon, mag-antay ka lang ng kaunti, para hindi ka may boring roon, sabi ni Ghislaine. Na mas lalong nabuisit itong si Victor sa mga salitaan ng ating bida, uunahin ko iyang pangahas mong bibig, wawasakin ko iyan, tatanggalan kita ng dila, sabi ni Victor. Boom!
Sa isang iglap ay biglang nagkaharap na ang dalawa, ang kanilang mga espada ay naglapat na, nagtutulakan habang magkaekis ang kanilang sandata sa kanilang harapan ngayon. Sa tindi ng salpukan ng dalawa, ang apoy sa paligid ay biglang nahawi, tanda na talagang hindi mga normal na tao ang naglalaban ngayon. Ano, hanggang dyan lang ba ang lakas mo, alagang aso ni Harold, pang-asar ng ating bida, kaya kumunat na naman ang noo ni Victor? Manahimik ka, isakal amang basura, tugon naman ni Victor sa sinabi ni Ghislaine. Nagagawang tiisin ni Victor ang matinding pressure ng mana na pinapakita ni Ghislaine sa kanya na mula sa 3 mana core nito, at sa kabila ng matinding init sa paligid. Ang mana na taglay ni Victor ay talagang napakatindi at kahanga-hanga, tunay na talagang dapat itong tingalin ng karamihan sa taglay na lakas na pinapakita ngayon ni Victor. Kahit ang ating bida ay talagang napahanga rin sa ginawa ni Victor, ganun pa man si Victor ay talagang hindi makapaniwala sa lakas ng kalaban niya ngayon. Kung hindi niya tinatago ngayon ang kanyang lakas ngayon, tiyak na madaya ang isang ito. May pinagkukunan siya ng kanyang lakas. Nasabi pa ni Victor sa kanyang sarili na imposibleng magawang magpalakas ng palihim lalo na sa isang probonsanong lugar na gaya ng Perdium. Tiyak na may pandaraya raw na ginawa ang ating bida. Hoy ikaw, anong pandaraya ang ginawa mo para lumakas ka ng ganyan? Tanong ni Victor na naguguluhan saan nanggagaling ang lakas ng ating bida. Matapos magtanong si Victor, bigla itong umatake ng ubos lakas kay Ghislaine, itinaas ng ating bida ang kanyang sandata, at sabay sangga sa pag-atake ng kalaban. Sabi ng ating bida, hindi pilit ang lakas ng isang ito, kahit matindi ang kanyang mga pagsasanay na ginawa at nakapag-ipon ng mana, ang kanyang taglay na mana ay talagang hindi basta-basta, talagang nakakamangha, sabi ni Ghislaine. Kahit 3 mana core na ang nagawang buksan ng ating bida, ang kanyang lakas na taglay ay singlakas lamang ng mana na taglay ni Victor. Kaya talagang mahusay si Harold na ito ang kanyang sekretong alas sa mga digmaan, dahil isang mahusay na nilalang ang nakaharap ngayon ng ating bida, kaya ito rin ang dahilan kung bakit kailangan niyang gawin ang lahat ng paraan para patayin ang nilalang na ito. Sa lakas ng pagkakaatake ni Victor sa ating bida, ay talagang natutulak ito paatres sa tindi ng puwersa ng kalaban, bago patuluyang makabawi ng porma ang ating bida, ay sinundan kaagad ito ni Victor ng isa pang pag-atake. Ginawa ng ating bida ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan ang kanyang sarili sa susunod na pag-atake ni Victor sa kanya, kaya lang hindi nito nagawang masangga ng maayos, iyon ay dahil ang lupa na kanyang kinatatayuan ay lumulubog ngayon at ibigay sa tindi ng puwersa na pinapamalas ngayon ni Victor. Ganun pa man ang nararanasan ng ating bida ngayon, nakangiti pa rin ito na gustong-gusto niya ang nangyayari. Imbis menas o matakot, talagang ganado pa itong ating bida sa kanilang laban ngayon. Nakakaramdam na ng sakit sa katawan itong si Ghislaine, dala ng init sa paligid. Kasabay ng sunod-sunod na pag-atake ni Victor sa kanya, sabi ni Victor, aaminin ko talagang may lakas ka na taglay bata, napangiting sabi ni Victor, ano? Nasa sayahan rin ako sa laban natin, talagang malakas Karen, ito ang laban na gusto ko, tugon naman ang ating bida, at sabay was-iwas ng kanyang sandata pa ibaba, kaya sa pagkakataon naman na ito, si Victor naman ang didepensa sa ginawang pag-atake ni Ghislaine na hindi niya inaasahan. Sa isang iglap lamang ay biglang nag-iba ngayon ang tagpo ng laban, ang kaninang lamang sa laban, ngayon siya naman ang naitutulak ni Ghislaine, dahil sunod-sunod naman ngayong ang pagsugod at pag-atake ni Ghislaine kay Victor, na nagtaka itong kalaban kung anong nangyari. Dahil doon, napilitan si Victor na umatras ng si Victor habang sinasangga nito ang mga pinapaulan na paghataw ng espada ni Ghislaine sa kalaban nito. Sa tuwing nagtatama ang sandata ng dalawa, halos tumilapon sila sa tindi ng puwersa, na itutulak sila ng impact ng pagtama ng kanilang mga espada. Walang hiya ka talaga, naiinis na sabi ni Victor, na ngayon ay inilagay na niya ang lahat ng kanyang natitirang mana sa kanyang espada, na hindi na inisip nito na magtira pa para sa ibang mga makakalaban nito. Iyon ay dahil ang kanyang kalaban ngayon ay talagang hindi niya pwedeng maliitin, kailangan niyang isagad na ang kanyang natitirang lakas para lamang magapi ang kanyang katunggali ngayon. At sa isang iglap ay parang nag-power boost itong si Victor, nagliwanag na ng husto pa ang kanyang sandata, at mas lalong nadagdagan na naman ang lakas nito. Ganoon na rin ang ating bida sa sandaling ito. Patuloy ang paglabas ng usok sa katawan ni Ghislaine, na ang kulay ay kulay dugo, para itong isang mainit na bagay na inilagay sa tubig,
na talagang patuloy ang paglabas ng usok sa katawan nito, tanda na talagang matindi na ang init ng katawan ni Ghislaine dala ng paligid nito at ng kanyang mana. Ganoon ang nangyayari sa katawan ni Ghislaine ay dahil hindi niya pwedeng patagilan ang laban na gamit-gamit ang nakabukas niyang 3 mana core, dahil ikamamatay niya pag nanatili siya sa ganitong estado, hindi kakayanin ito ng kanyang katawan, kaya kailangan niya na tapusin na kaagad ang laban na ito. Sa mga sandaling ito, nagpatuloy ang bakbakan ng dalawa, napakabilis, sunod-sunod, parehas ayaw magpatalo. Ang tunog ng bangga ng kanilang mga sandata ay hindi na tunog metal, iyon ay banggaan na ng dalawang magandang uri ng mana ang nagsasalpukan ngayon. At ang apoy na pumapalibot sa kanilang dalawa ay naitutulak palayo sa kanilang dalawa, dahil hindi kaya ng apoy ang puwersa ng dalawang nilalang na ito. Habang balot na balot ang dalawa ng kanilang mga mana, napakabilis na ng mga kilos ng dalawang ito, parang hindi na mersenaryo at knight ang naglalaban, dahil nagmistulang mga assassin sa bilis ang palitan ng pag-atake ng dalawa, hindi rin makita kung sino ang lamang o sino ang natatalo sa tagpong ito. Boom! 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 Parang may mga sumasabog na bomba sa tuwing nagsasalpukan ang mga pag-atake ng dalawa. Wala silang ibang nais na mangyari kundi ang patayin ang kanilang kalaban sa tuwing hinahataw nila ang kanilang sandata. At makalipas ng ilang daang palitang ng pag-atake sa isa't isa, nagsimula nang magbago ang mga galawan ni Victor, hindi maaari ito, sambit ni Victor sa sarili. Kahit na ang kanilang bilis at lakas ay parehas lamang, ang pamamaraan ng pakikipaglaban ng ating bida ay talagang higit na mas maganda at mas malakas kaysa kay Victor. Sa bawat sugat na nagagawang ibigay ni Victor kay Ghislaine, ang ating bida naman ay 2 beses ang sugat na nababalik naman nito kay Victor. Nahihirapan na ngayon sa tagpong ito si Victor, iyon ay dahil sa sobrang kakaiba ng pamamaraan sa pakikipaglaban ni Ghislaine, hindi niya mapredict ang mga galawan nitong si Ghislaine. Paanong ang isang katulad mo na hindi kilala, hindi ko mapapayagan ito, hindi ko ito matatanggap, sabi ni Victor sa ating bida, dahil nadidaig na siya ni Ghislaine habang tumatagal ang laban. Sabi naman ng ating bida, adik ka ba? Sino nagsabi na kailangan ko ang approval mo na mas malakas ako kaysa sa iyo? Sabi ni Ghislaine, sa galit ni Victor, at hindi niya matanggap ang kanyang nararanasan ngayon, binuhos na niya ang sa kanyang susunod na pag-atake ang kanyang buong lakas, mula itaas pa ibaba, buong puwersang tinaga ni Victor ang ating bida, na ang target nito ay hatiin ang katawan ng ating bida mula sa ulo nito hanggang sa paa nito. Napakalakas talaga ng pag-atakeng iyon na ginawa ni Victor, kung normal na mandirigma lamang ang kalaban nito ay tiyak na matay talaga sa ginawa ng kalaban, kaya lang si Ghislaine ay hindi basta-basta papatalo lang, kaya hindi siya maiisahan ng pag-atakeng iyon ni Victor. Kaya nang nakita nitong bukas na bukas ang katawan ni Victor, ang kanyang espada ay mabilis niyang itinutok sa kanyang harapan at sabay tusok nito paarap. Ang dulo ng sandata ng ating bida ay bahagyang dumaplis sa dibdib nito na kung saan naruroon ang puso ni Victor. Agad na kinilabutan si Victor sa tagpong iyon, dahil muntik na niyang makita si San Pedro sa sandaling iyon. Ang ating bida naman ay inis na inis dahil hindi siya nagtagumpay sa pagkakataong iyon. Sa sandaling ito ay nagsimula ng umepekto ang negatibong epekto ng paggamit ng ating bida ng 3 mana core. Ang mga muscle ng ating bida ay parang pinupunit ngayon, ang kanyang mga buto ay parang pinipilipit sa loob ng kanyang katawan, kaya kung magpapatuloy pa ito, tiyak na magko-collapse na lamang ang katawan ng ating bida. May naramdamang basa ang ating bida sa kanyang labi, at nang panasan niya ito, nakita niyang dugo ngayon ang lumalabas sa kanyang katawan at bibig. Tanda na nas agad na ng ating bida ang limitasyon ng kanyang katawan. Pag pinagpatuloy pa ito ng ating bida, tiyak na lalabas na sa kanyang mga mata, ilong, tenga ang mga dugo sa kanyang katawan. Dahil dito, agad napansin ni Victor na nanghihina na ang katawan ng ating bida, kaya agad itong natuwa sa kanyang nakita. Ano na, hanggang doon ka lang pala, ngayon alam ko na. Kala ko kung ano na nangyayari sa iyo. Gumagamit ka lang pala talaga ng pandaraya. Ang lakas mo kinukuha mo mismo sa buhay mo. Ano iyan, black magic? Tanong nitong si Victor, dahil kitang-kita na niya ngayon sa mukha ni Ghislaine na nawawala na ito ng lakas. Sabi naman ng ating bida, talagang magaling Karen at nagawa mo kagad malaman ang nangyayari sa akin. Ano na ang gagawin mo? Tatakas ka na ngayon at hintayin na lamang na mamatay ako rito. Tanong ating bida, hindi.
Pupuwersahin kitang lumaban pa hanggang tuluyan kang mamatay, sabi nitong si Victor. Sa pamamagitan ng instinct ng isang mandirigma na si Victor, alam na niya kung paano mako-counter ang taglay na lakas ng ating bida, at iyon ay hindi ito labanan ng palakasan, kundi sabayan lamang ang lakas ni Ghislaine hanggang sa bumigay ang katawan ng ating bida. Ngayon mas malinaw na sa aking ang lahat, ikaw ang pinakadahilan kung bakit sa umpisa pa lamang ng plano ni Harold ay nagkasira sira na, ikaw ang pumatay kay Frank, tama ba ako? Tiyak kung ikaw ang tumapos sa kanya, kasi sa taglay na lakas mo ngayon imposibleng manalo si Frank sa iyo. Ang tinutukoy nito ay ang binayaran nilang papatay kay Elena, na tinapos kaagad ng ating bida. Alam na ni Victor ngayon kung bakit ang lahat ng plano ni Harold, ang mga espiya nito, ang mga stratehiya nito, ang lahat ng kanilang ginawa ay walang naging magandang resulta, at nasa harapan ngayon ni Victor ang nilalang na sum-ira ng kanilang mga plano, na ngayon ay hinang-hina na. Pupugutan kita ng ulo ngayon, at ibibigay ko kay Count Harold, at doon tiyak ako'y mabibigyan pa ng pangalawang pagkakataon na iangat ang aking sarili. Sabi naman ng ating bida, kahit hinang-hina na ito, mukhang nananaginip ka ng gising ngayon Victor, hindi ka makakaalis ng buhay ngayon rito. Sa pagkakataong ito, si Ghislaine naman ang naunang umatake kay Victor, sabi ni Victor, habang umaatres ito at sasanggain lamang ang mga pag-atake ng ating bida, sige subukan mo akong patayin, sabi nito. Kahit alam ngayon ni Victor na ang pamamaraan sa pakikipaglaban ng ating bida ay mas mahusay kaysa sa kanya, hindi na natatakot ngayon itong si Victor, iyon ay dahil alam na niya na anumang sandali ay bibigay na ang katawan ni Ghislaine. Sunod-sunod, at patuloy ang pag-atake ngayon ng ating bida kay Victor, kaya lang ang kalaban hindi na ito pumapalag pa, kundi nakafocus na lamang ito sa pagdepensa at nag-aantay ng sandali na bumigay ang katawan ni Ghislaine. Patuloy na nadaragdagan ngayon ang mga sugat sa katawan ni Victor sa mga pag-atake ng ating bida, na nagagawa nitong maiwasan ang mga malubhang pag-atake ni Ghislaine sa kanya. Hoy hangal, hanggang kailan mo titiisin ang lahat ng ito, sabi ni Victor na natatawa na lamang sa itsura ng ating bida, dahil halos puro dugo na ang katawan ni Ghislaine, at hindi na rin makangiti pa ang ating bida sa mga sandaling ito. Hanggang dito na lang ba ako, sabi ng ating bida, na ang espada nito ay nagsimula ng umuyog, ng inag, tanda na talagang pabigay na ang katawan ni Ghislaine. Kaya't nakakita na ngayon ng pagkakataon itong si Victor na tapusin ang kanilang laban. Katapusan mo na bata, sabi ni Victor na masayang-masaya ngayon, at biglang nag-counter-attack na si Victor. Siya naman ngayon ang susugod. Ang ating bida ay nagsinubukang umatras at tumakas, kaya lang dahil ang kanyang katawan ay nasa limitasyon na nito, hindi na nito magawa pang hoiin ang pag-atake ni Victor sa kanya. May mga dugo na ngayon ang lumalabas sa mga mata ng ating bida, walang kwentang bata, sabi ni Victor, boom. At tumamang muli ang espada ni Victor sa sandata ng ating bida sa pagkakataong ito. Si Ghislaine ay dahan-dahan ng matutamba pa atres nito, na unti na lang ay babagsak na ito sa sahig. At naubo pa bigla ang ating bida, at patuloy na ito nagbubuga ng dugo mula sa loob ng kanyang katawan. Hindi na hawak ngayon ni Ghislaine ang kanyang espada, mamatay ka na. Sabi ni Victor sabay was-iwas nito ng kanyang espada na papunta sa leeg ng ating bida, kaya lang sa sandaling ito ang kaliwang kamay ng ating bida ay biglang inextend nito paarap, at sa hindi maipaliwanag na pangyayari, hindi tumama ang espada ni Victor sa leeg ng ating bida, na may kung anong bagay ang hamarang rito na hindi niya nakikita. Dahil doon, nilagyan ni Victor ng mana ang kanyang espada, para putulan ang invisible na tali na hindi niya nakikita na hawak ng ating bida ngayon. At walang ano-ano'y biglang winasiwas uli ni Victor ang kanyang espada, sa ating bida na hindi na umaalis sa kinatatayuan nito, na halos nakayuko na ang katawan nito sa sobrang panghihina. Sa paglapit ng espada ni Victor, ang kaliwang kamay ng ating bida na hawak-hawak ang mana thread nito, at pinahit niya ng bahagya, para ang pag-atake ni Victor ay hindi salungatin ng kanyang mana thread at hindi ito maputol, kundi sabayan lamang ang puwersa at itapon ito sa ibang direction. Kaya sa pagtataka ni Victor, hindi nito naputol ang hawak-hawak ng ating bida. Bagkus ang sandata nito na papatay na sana kay Ghislaine ay biglang tumusok pa ibaba sa lupa. Paano nangyari iyon? Pagtataka ni Victor, dahil ang target niya ay ang leeg ng ating bida, kaya lang isang hindi makitang bagay ang tinulak pa ibaba ang kanyang espada. Kaya sa inis at galit ni Victor, at pagmamadali nito,
agad niyang puwersahang kinuha ang kanyang espada na nakatarak ngayon sa lupa. Kaya lang, dahil sa pagmamadali nito na patayin ang ating bida, habang kinukuha niya ang kanyang espada, isang malamig na espada ang dumaan sa kanyang leeg. At agad na sumirit ang dugo mula sa leeg ni Victor, nagulat ito sa nangyari, habang nakatayo ito, pilit niyang iniintindi ang nangyayari ngayon. Ang kanyang mata ay gulong-gulo, kung paanong may espada na dumaan sa kanyang leeg gayong walang hawak na espada ang ating bida, at si Ghislaine ay napakalapit na ngayon sa kanya. Dahan-dahan ngayong hinuhugot ng ating bida ang kanyang espada sa leeg ni Victor, at sa paghugot nito ay patuloy na nagtatalsikan ang dugo mula sa leeg ni Victor. At biglang ang bumagsak na lamang ang katawan ni Victor sa lupa, nauna ang mukha nitong bumagsak sa sahig. Nanginginig-nginig ang katawan nitong si Victor, hindi makagalaw, unti-unting nanalalamig ang katawan nito dahil patuloy ang paglabas ng napakaraming dugo sa kanyang leeg. Sinipal ng bahagya ng ating bida ang katawan ni Victor, sapat para tumihaya ito makita ni Victor ang nilalang na tumapos ng kanyang buhay. Pilit na nagsusumikap ngayon si Victor na mabuhay, kaya lang wala na, huli na ang lahat, isang salita ang lumabas sa kanyang bibig, paano? Tanong na talagang hindi maunawaan ni Victor kung paano siya natalo, dahil ang alam niya ay tatapusin na niya ang ating bida, na siya pala ang matatapos na. Dahan-daang yumuyuko itong si Ghislaine, sapat para lumapit ng bahagya ang mukha ng ating bida kay Victor, at tinitigan niya ito ng napakalamig na tingin, sabi ni Ghislaine, akala mo ba lagi kang panalo sa mga laban mo? Hindi mo nga ako kilala ng lubusan kung sino ako, iyon ang dahilan kung bakit ka ngayon nakahiga ngayon na nag-aagaw buhay. Puno-naring ng dugo ang bibig ng ating bida, ang kanyang ngipin, hindi na rin ito makapagsalita pa ng normal dahil napakahina na rin ng katawan nito. At marami na ring dugo ang nawala sa kanya, kahit na ang kanyang buong katawan ay sobrang sakit na ngayon, ang kakaibang kagalakang hatid ng tagumpay na kanyang nakuha ngayon ay sapat para alisin ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Sabi ni Ghislaine, hindi mo ako matatalo, lagi akong mananalo, kahit bumalik ka pa uli, paulit-ulit lang kitang papatayin. Magpasalamat ka, dahil ganito lang ang lakas ko ngayon, at namatay ka sa simpleng paraan, at sa pagkakataong ito, hinawakan ni Ghislaine ng napakahigpit ang kanyang sandata na puno ng dugo, at isang mabilisang pagwisik nito ng kanyang espada ang ginawa niya sa leeg ni Victor para tuluyan ng tapusin ang buhay nito. Nagtagumpay nga ang ating bida na patayin ang Commander General ng kalaban, ang malakas na si Victor ay wala ng buhay sa mga sandaling ito, kaya lang hirap na rin ang katawan ni Ghislaine at nasa gitna pa ito ng matinding apoy, makakaligtas kaya ang ating bida? Aabot kaya ang mga kasamahan nito para iligtas siya? Abangan!